Ang Magnolia Chicken Templados, Rain or Shine Elasto Painters at itong Phoenix Jewel Masters ay nag-uusap na ngayon at ito'y nakasentro dito sa sitwasyon kay Kaylan Tiongson dahil ayaw nitong pumirma ng kontrata dito sa Rain or Shine. So, tignan natin kung makukumbinsi nitong Magnolia itong ROS. So, ang posibleng mangyari dito, itong si Kaylan Tiongson dadalin dito sa Magnolia Chicken Templados. At ito namang si Kai Balungay mapupunta dito sa Rain or Shine Elasto Painters. At ito namang Phoenix Jewel Masters may makukuha dito sa Magnolia Chicken Templados. Malamang itong si James Laput o di kaya naman baka itong si Jackson Corpus at si Rom De La Rosa. Yan ang mangyayari. So sa tingin ko mas malamang ibigay ng Magnolia itong si Corpus at si De La Rosa para dito sa isang 3-team trade. Kung sakali, dalawa mamawala sa Magnolia pero makukuha nila si Kaylan Tiongson. At dito naman sa Rain or Shine, makukuha nila si Kai Balungay, isang 6'7" center na mas gaganda pa dahil mas malaki yan dito kay Tiongson at mas bata. Samantala naman dito sa Phoenix, makukuha mo ang mga veterano na sila Corpus at itong si Rom De La Rosa. Magkakaroon ng additional wingman itong si Coach Jamaic Jarin. Sa panig ng Magnolia Chicken Templados, itong si Kaylan Tiongson ang gandang complement yan sa laro nitong si Aris Junicio bilang power forward at itong si Xavier Lucero. Kaya sa tingin ko ito'y dapat tignang i-consider itong si Coach Chito Victorero para sa kanyang lineup. Kung sakasakali na matuloy ito, lalong lalakas itong Magnolia Chicken Templados at yung kanilang lineup, hindi na sila magiging problema yung pagdating dito sa front court. Hindi na nila iisipin yung pag-match up dito sa mga malalaking teams sa PBA kung sakasakali. Sa ngayon, itong Rain or Shine, Elasto Painters, NLEX Road Warriors, TNT, Meralco, San Miguel, etc. Lahat interesado dito kay Cedric Fairfield. Dahil alam na ng lahat na meron siyang player option dito sa kanyang second year ng contract na pinirmahan sa Blackwater. At wala namang umaasa na ito si Fairfield tatagal ng 2 years siya sa Blackwater. Standard SOP na yung mga teams ngayon. Kapag ikaw ay sumama dyan sa farm team, mga 1 year ka lang pagkatapos noon, ay lilipat na. So tignan natin dito kung anong mangyayari dito kay Cedric Fairfield. Ang maliwanag, mukhang ito si Fairfield ay lilipat ng team. At isa doon sa pinaka-interesante ay itong si Coach Jung Wichiko. Alam niyo ba kung ba't interesado ito si Wichiko? Dahil alam niya na ito si Robert Bolick baka lumipat dito sa TNT Tropa. Ito si Fairfield ang iisipin ng iba baka sa TNT yan mapunta pero mukhang ayaw ng TNT na maulit yung nangyari kay Mikey Williams. Kaya mukhang gusto nila ay yung ma-sure ball itong si Robert Bolick. Kung sakaling mawala si Bolick dito sa TNT, ito naman si Fairfield ang kukunin ng NLEX Road Warriors. Abangan na lang natin kung ito'y matutuloy. Pero hindi ka na natin i-considera na ito si Fairfield magiging restricted free agent yan. Ibig sabihin kahit i-exercise niya yung player option niya, posible pa rin na ito'y manatili dito sa Blackwater. Pero malabo talaga yan sa totoo lang. Ngayon kung ito naman si Fairfield, walang guarantee na mapupunta sa MVP group. Dahil ang balita nga baka sa San Miguel Birito bumagsak sa bandang huli. Yan ang aabangan natin. Ang maliwanag dito, itong si Cedric Fairfield ay isa doon sa mga top talents na inaabangan ngayon dito sa liga. Kaya abangan natin kung anong kanyang gagawin. Dahil siyempre lahat nito mga posibilidad nakasalalay dito sa magiging performance niya dito sa Blackwater. Kaya maraming manonood ng games ng Blackwater ngayon para makita kung anong kayang gawin itong si Fairfield.